Ang kwento ng kaso na ating itatampok ngayon ay maituturing na isa sa mga pinakakilalang kaso sa South Korea na ikinayanig ng buong bansa. Nagliyab ang galit ng publiko lalo na sa internet kung saan naglipana ang mga larawan ng mga lalaking pinaghihinala ang sangkot sa krimen. Dahil dito, pati mga inosenteng tao ay nadamay at napagbintangan na lalo lamang nagpalala sa sitwasyon. Dahil sa matinding epekto ng kasong ito, nagsilbi rin itong inspirasyon sa ilang pelikula at drama sa South Korea at madalas, iniugnay ang kasong ito sa mga katang-isip na kwento tungkol sa sexual violence na makikita sa ilang Korean dramas. Kaya hindi na natin ito patatagalin, simulan na natin ang kwento. June 2003, isang 14 na taong gulang na batang babae na kinilala lamang sa apelyedong Choi na nakatira sa lungsod ng Ulsan sa South Gyeongsang Province, South Korea, ang nakilala online ang isang lalaking high school student na may apelyedong Park. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa internet sa loob ng ilang buwan. Pagsapit ng Enero 2004, inimbitahan siya ni Park na pumunta sa Miriam upang magkita sila ng personal. Marahil ay naging mausisa si Choi sa binatang matagal na niyang nakakausap kaya pumayag siyang bumiyahe papunta roon. Ngunit pagdating niya sa lugar na sinabi ni Park, hindi niya alam na isa pala itong bitag. Ayon sa mga ulat, bigla siyang inatake mula sa likuran at nawalan ng malay. Ngunit hindi nag-isa si Park. Kasama niya ang 11 iba pang kabataang lalaki na kabilang sa isang youth gang sa Miriam, isang grupong kilala noon sa pananakit at pangingikil ng pera sa kapwa nila estudyante. Kinaladkad nila ang walang malay na si Choi papunta sa isang malapit na motel. Doon, isa-isa siyang ginahasa ng mga ito. Habang ginagawa nila ang karumal-dumal na krimeng iyon, kinukunan pa nila ito ng video gamit ang isang camcorder. Ayon sa mga ulat, ang ilan sa mga recording na ito ay kalaunay na ikalat pa. Walang kalaban-laban si Choi. Paulit-ulit siyang tinakot ng mga suspect. Sinabi nilang ikakalat nila sa internet ang mga video ng kanyang sinapit kung magsusumbong ito o magsasabi sa kahit kanino. Dahil sa matinding takot, wala siyang masabihan. At ang bangungot na iyon ay hindi natapos sa isang araw lamang. Nagpatuloy ang pang-aabuso sa kanya sa loob ng halos 1 taon. Hindi lamang siya ginahasa sa loob ng mga motel. May mga pagkakataon ding dinadala siya sa mga palaruan at tennis court kung saan muli siyang pinagsasamantalahan at sinasaktan para lamang sa kasiyahan ng mga salarin. Ayon sa mga investigasyon ng pulisya, paulit-ulit siyang naging biktima ng sexual violence. Sa bawat insidente, umabot umano sa 3 hanggang 24 na high school students ang sangkot at tinatayang hindi bababa sa 44 na kabataang lalaki ang nasangkot sa loob ng halos 1 taon. At hindi pa rito nagtapos ang sinapit ni Choi. Inutusan pa siya ng mga salarin na dalhin sa Miriam ang kanyang 13 taong gulang na nakababatang kapatid na babae at ang kanyang 16 na taong gulang na pinsan. Pagdating ng dalawa roon, sila man ay binugbog at naging biktima rin ng karahasan. Kalaunan, lumabas din sa investigasyon na ang ilan sa mga video ng panggagahasa kay Choi ay naikalat sa internet. Sa panahong iyon, halos wala nang ligtas na matatakbuhan ang batang babae. Ang kanyang ama ay lulong sa alkohol at umano'y madalas siyang saktan. Kaya dahil sa pang-abusong iyon, iniwan sila ng kanilang ina. Dahil dito, hindi rin niya maituring na ligtas ang sarili niyang tahanan. Sa halip na maging kanlungan niya, ang taong dapat sana'y magprotekta sa kanya ay siya ring nananakit sa kanya araw-araw. Sa gitna ng matinding trauma at kawalan ng pag-asa, sinubukan ni Choi na kitilin ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming sleeping pills. Ngunit nakaligtas siya at isinugod sa ospital. Habang ginagamot siya, napansin ng doktor ang maraming pasa at sugat sa kanyang katawan. Dahil dito, isinailalim siya sa mas masusing medical examination. Doon, unti-unting nabunyag ang matagal na niyang itinatagong bangungot, ang halos 1 taong paulit-ulit na panggagahasa at pang-aabuso
na kanyang naranasan. Noong November 25, 2004, isinumbong ng kanyang tiyahin ang nangyari sa pulisya at dito nagsimula ang opisyal na investigasyon. Habang lumalalim ang investigasyon, nadiskubre ng mga otoridad na hindi lamang si Choi ang naging biktima. May hindi bababa sa 5 pang kabataang babae na umano'y ginahasa rin ng parehong grupo. Kung doon sana nagtapos ang kwento, kung naparusahan ang lahat na may sala at naibigay ang hustisyang nararapat sa mga biktima, maaaring iba ang naging wakas ng kasong ito. Ngunit sa halip, mas lalo pa itong lumala. Hindi lamang ang mga panggagahasa ang ikinagalit ng publiko, mas lalong umani ng matinding batikos ang naging paraan ng paghawak ng pulisya ng investigasyon. Na ayon sa mga ulat, may mga pulis na sinisisi pa mismo ang mga biktima. Sinasabihan umano sila na sinira nila ang reputasyon ng lungsod ng Miriang. Mas masahol pa rito, may mga impormasyon tungkol sa identity ng mga biktima na umano'y naibunyag sa media. Dahil nalantad ang identity ni Choi, muli siyang naging target ng pananakot at pangbablockmail, hindi lamang mula sa ilan sa mga suspect, kundi maging sa ilan sa kanilang mga magulang. Humiling din umano si Choi na isang babaeng pulis ang magsasagawa ng kanyang pagtatanong. At ayon sa mga ulat, hindi ito pinagbigyan. Sa halip, isang lalaking pulis ang nagtanong sa kanya ng mga tanong na kalaunan ay naging sentro ng matinding batikos. Iniulat na tinanong pa umano siya kung siya ba mismo ang nag-akit sa mga lalaki. Hindi lamang iyon. Sa mismong panahon ng investigasyon, isinama pa siya sa isang silid kasama ang ilan sa mga suspect. Habang naroroon siya, isa-isang tinanong ng mga investigador ang bawat lalaki kung nakipagtalik ba sila sa kanya. Dahil sa naging paghawak ng mga otoridad sa kaso, marami ang naniniwalang mas lalo lamang nadagdagan ang trauma at pagdurusa ng mga biktima sa halip na sila ay mabigyan ng proteksyon at suporta. Matindi ang naging pinsala sa katawan ni Choi dahil sa paulit-ulit na karahasang kanyang naranasan. Kinailangan siyang sumailalim sa matagal na gamutan upang unti-unting makarecover. Ngunit hindi lamang ang kanyang pisikal na kalagayan ang naapektuhan. Mas malalim ang sugat na iniwan nito sa kanyang isipan. Ayon sa mga ulat, naging lubhang hindi matatag ang kanyang mental na kalusugan at ilang ulit pa niyang sinubukan na kitilin ang sarili niyang buhay matapos mabunyag ang kaso. Kalaunan, inilipat siya sa isang saradong psychiatric ward upang mabigyan ng mas masusing pangangalaga. Ngunit kahit naroon na siya, hindi pa rin natigil ang kanyang paghihirap. Iniulat na dinalaw siya ng kanyang ama kasama ang ilan sa mga magulang ng mga suspect upang hikayatin siyang tanggapin ang alok na areglo na nagkakahalaga ng 50 million won. At hindi lamang iyon, napilitan din umano siyang lumagda sa isang petisyon na humihiling ng mas maagang parusa para sa mga salarin. At mas masakit pa rito, ang perang ibinayad bilang settlement ay napunta umano sa kanyang ama at ilan pang kamag-anak. Ayon sa mga ulat, wala ni isang bahagi ng perang iyon ang nagamit para sa kanyang pagpapagamot o rehabilitasyon. Sa kabila ng lahat na kanyang pinagdaanan, sinubukan pa rin ni Choi na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngunit hindi naging madali ang pagbabalik niya sa normal na buhay. Ayon sa mga ulat, nahirapan siyang makapasok sa paaralan matapos mabunyag ang kanyang identity bilang biktima ng panggagahasa. Kalaunan ay nakapag-enroll din siya, ngunit hindi rin siya nagtagal. Iniulat na halos araw-araw umanong pumupunta sa kanyang paaralan ang ilan sa mga magulang ng mga suspect upang pilitin siyang lumagda sa petisyong humihiling ng parol. Dahil dito, napilitan siyang huminto muli sa kanyang pag-aaral. Ngayon, ano nga ba ang nangyari sa mahigit 4 na kabataang lalaking nasangkot sa kasong ito? Sa kabila ng dami ng mga pinaghihinalaang sangkot, karamihan sa kanila ay ipinadala lamang sa juvenile court. Ibig sabihin, hindi tuluyang kinasuhan at 10 lamang ang formal na kinasuhan ng sexual assault. Humiling ang mga prosecutor ng parusang 2 hanggang 4 na taong pagkakakulong kasama ang 3 taong probation. Ngunit hindi ito ang naging pasya ng hukuman. Isinaalang-alang ng mga hukom ang murang edad ng mga akusado, pati na rin ang katotohanan na ang ilan sa kanila ay nakapasok na sa kolehiyo o mayroon ng trabaho.
Sa huli ay hindi rin itinuloy ang mga kasong kriminal laban sa kanila bilang mga adult offenders, kundi ipinadala lamang sila sa isang juvenile court. Samantala, dahil tumanggap ng settlement money ang ama ni Choi mula sa ilan sa mga magulang ng mga suspek, may 13 salarin ang tuluyang naalisan ng pananagutan sa ilang kaso. Sa pinakahuli, 5 lamang sa mga suspek ang ipinadala sa Juvenile Detention Center at wala ni isa sa kanila ang nakatulan ng criminal conviction bilang adult. Para sa marami, ito ang naging pinakamasakit na bahagi ng kasong ito. Hindi lamang dahil sa tindi ng krimen, kundi dahil sa pakiramdam ng publiko na nabigo ang sistema na maibigay ang hustisyang inaasahan para sa mga biktima. Mahigit 2 dekada nang lumipas mula nang yumanig sa South Korea ang Miriam Group assault case. Sa paglipas ng panahon, marami ng pagbabago ang isinagawa sa bansa, lalo na sa paraan ng paghawak sa mga kaso ng sexual violence at sa pagbibigay ng mas malaking proteksyon sa mga biktima. Gayunpaman, nananatili pa rin ang matinding debate tungkol sa pagiging magaan ng ilang hatol sa mga kasong may kinalaman sa sexual crimes. Sa mga nakalipas na taon, sunod-sunod na high-profile sexual assault cases ang muling nagdulot ng galit sa publiko. Dahil dito, muling nabuksan ang usapin kung sapat ba ang umiiral na batas, lalo na sa pagdating sa mga menor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Kasabay nito, patuloy rin pinag-uusapan ng maraming mamamayan kung nararapat bang ibaba ang minimum age of criminal responsibility upang masagot ang pagtaas ng bilang ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga kabataan. Ngunit higit pa sa usapin ng batas at kaparusahan, may mas malalim na aral na iniwan ang kasong ito. Sa isang sistema ng hustisya ay hindi lamang nasusukat sa kakayahan nitong parusahan ang mga nagkasala. Nasusukat din ito sa paraan kung paano nito pinoprotektahan, pinakikinggan at tinutulungan ang mga biktima. Sa kaso ni Choi at ng iba pang kabataang naging biktima, maraming tao ang naniniwalang hindi lamang sila nabigo sa mga salarin. Nabigo rin sila sa mismong sistemang inaasahan nilang magbibigay sa kanila ng proteksyon at katarungan. Hanggang ngayon, nananatiling isa ang Miriam Group assault case sa mga pinaka-controversial at pinakamasakit na kabanata sa kasaysayan ng South Korea. Isa itong paalala kung gaano kalaki ang pinsalang pwedeng idulot ng victim blaming, kapabayaan ng mga otoridad at isang sistemang hindi sapat ang kakayahang protektahan ang mga pinaka-nangangailangan ng tulong. At marahil, ang isa sa pinakamahalagang tanong na iniwan ng kasong ito ay hindi lamang kung paano nangyari ang ganitong kalaking trahedya, kundi kung paano natin masisiguro na hindi na ito kailanman mauulit.